Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung nangyari kay Vice Admiral Alberto Carlos, yung hepe ng Western Command na bago lang sinibak sa pwesto. Sinasabi ng gobyerno na nag-leave lang daw siya, personal leave. Kaya lang, hindi naman sinabi kung kailan babalik. Tapos pinalitan na siya. Okay? So, sa December 2024 pa siya mag-retire. Bawal pa siyang magsalita. Tahimik lang. Okay, so ang tanong, ano ba si Vice Admiral Carlos, maligaya ba sa nangyari sa kanya o may hinanakit sa administrasyong ito? Yan ang ating tatalakayin. May kasabihan po tayo na hindi importante kung paano mo sinimulan ang isang bagay. Ang importante is paano mo ito tinapos. Okay? So, sa military career, napaka-importante yung how you end your career after more than 30 years of military service. Kaya, ito kay Vice Admiral Carlos, sa nakikita ko lang medyo kung ako ang nasa kalagayan, hindi ko maiwasan yung maghinanakit. Okay? Kasi iba yung nangyari sa kanya pa-retire na siya at the peak of his career, tapos parang sinibak siya unceremoniously. Kasi napakainit na issue ngayon ang West Philippine Sea. Siya ang commander sa area, biglang inalis dahil sa new model ng China. Okay? So, sinasabi ng administrasyong ito na walang authority si Vice Admiral Carlos sa ginawa niyang pakikipag-usap sa Chinese official. Kayon, nilabas ng Chinese Embassy yung recorded conversation ni Vice Admiral Carlos sa isang Chinese diplomat. Ayun, lumalabas na parang siyang may kasalanan. Bakit nagkaroon ng agreement, gentleman's agreement of new model. Okay? So, hindi makapagsalita si Vice Admiral Carlos dahil nasa active duty pa siya. But salamat at yung mga classmate niya na ang nagsalita. Kaya kahapon naka-vlog ako tungkol sa statement of support ng PMA class of 1989. So pinirmahan ito ng kanilang class president si Lieutenant General Torres. At sinasabi doon na isang professional officer si Vice Admiral Carlos, full of character and integrity. At naniniwala ang kanyang mga mista na ang kanilang si Vice Admiral Carlos is nag-serve ng mabuti sa kanyang siya, TOPS awardee. Matindi yun, yung the outstanding Filipino soldier. Every year may sa buong armed forces, mabibilang mo lang sa kamay mga 3, 4 o 5 ang sundalo na mabigyan ng TOPS award. Plus pa siya, US Naval Academy graduate. So hindi basta-basta official itong si Vice Admiral Carlos. Kapatid pala siya ni dating PNP Chief General Carlos, I think panahon ni PRRD. So they are a family of officers. At yung mga nabasa kong comments sa vlog ko kahapon, sabi doon daw sa lugar nila, very humble daw itong mga Carlos family. Mabait, maganda ang standing nila sa community. So marami ang nakikisimpatya kay Vice Admiral Carlos. So hinanakit, yun na.
ang nagsalita na yung kanyang mga classmates. Kasi hindi siya pwedeng magsalita. So, ako naman, kung ako ang nasa kalagayan ni Vice Admiral Carlos, hintayin ko na mag-retire ako bago ako magsalita. So, December pa siya mag-retire. After that, pwede na siyang magsalita. So, ano ngayon? Dinedemonize nila itong administrasyong ito. They're making an issue yung gentleman's agreement ni PRRD noon na hindi naman niya sinekreto. Kung ano yung nadatnan niya na sitwasyon, status quo, para hindi magkagulo ang West Philippine Sea, yun na yun. Sinasabi ng administrasyong ito na very horrified, sabi ng Pangulo. Horrified daw siya sa gentleman's agreement ni PRRD kasi ibinenta na ang soberenya ng ating bansa. So ngayon, lumalabas na meron din pala sang gentleman's agreement ng administrasyong ito with China. At ang pinapalabas nila na kagagawan lang yun ni Vice Admiral Carlos. Para bang nagkamali si Vice Admiral Carlos na siya lang ang nakiusap on his own sa Chinese embassy official at napagkasundoan yung new model. I-review natin yung new model. Dapat isa o dalawang vessel lang ang gamitin pag mag-resupply. Tapos magpaalam ang Philippine government sa Chinese government bago mag-resupply. Yun ang napagkasunduan at January this year. Yung kasunduan na yun at the following month, February, nagkaroon ng flawless resupply. Nabanggit yan ng spokesman ng AFP, si Colonel Padilla, na flawless nga yung resupply noong Pebrero. Kaya lang, nakakapagtaka, ibig sabihin, walang nangyaring tension, walang water cannon, walang gitgitan, kasi nga, nagkasundo. The following month, yun na. Parang hindi na nasunod yung kasunduan at nagsimula na ang matitinding bullying ng China kasi ang China feeling niya na hindi sumunod ang Pilipinas sa usapan. So ganun po ang pangyayari. Kaya ang China naglabas na ng audio recording sa conversation, phone conversation ni Vice Admiral Carlos at yung Chinese official. Pati transcript inilabas na. Okay. So totoo ba na nagkaroon ng usapan? Si Secretary Gibo nagagalit siya na wiretapping violation na yun. Pinapa-deport, pinapaalis sa bansa yung Chinese official na yun. So kung gagawin yun, nako, delikado. Pag ipapa-deport, I'm very sure na ang Chinese officials, Chinese government, re-arrest back. Baka kanya-kanyang deportation na yan, paalisin din ang ating mga diplomat sa China. Nako, lalong lalala ang tension. So, nako. So, yun po ang mahirap sa foreign policy ng gobyernong ito. Kasi nung kampanyahan pa, napakaganda yung foreign policy statement ng candidate BBM. Friends to all, enemy to no one. So ang ganda sana kung ganon ang sinunod. Kaya lang biglang bumaliktad ang stand ng presidente kasi friends to US na siya at enemy to China. Kaya ngayon ang China kung ano-ano na lang ginagawa na bullying. Ako personally, ayoko rin yung ginagawa ng China sa atin dahil
Atin man talaga yung Ayungin Shoal, Panatag Shoal, Recto Bank, talaga atin. Kaya lang, wala tayong magagawa dahil mahinang bansa pa tayo eh. So, desisyon ng Pangulo, magpatulong sa US. O ngayon, ano ang naitutulong ng US? To me, wala. Hanggang salita lang ang US na puros condemnation lang, puros ano lang. Kaya lang ang nagiging kawawa tayo po, at ito na nga ang military career ng isang matinong opisyal ang nasakripisyo dahil sa foreign policy ng gobyernong ito. So to Vice Admiral Carlos, sir, maraming nakikisimpatya sa iyo at malalaman din ang totoo. Sana after your retirement magsalita ka kung ano talaga. Ginawa mo ba yun on your own o may nagbigay sa iyo ng authority? Ako, naniniwala ko sa iyong integrity and character. Mabuhay ka, Vice Admiral Carlos.